Yo, what's up guys? Yo, John Arn here. Hello, oras na naman para maglayag sa buhay at harapin ang bagyo at lalim ng karagatan ng buhay natin. Paki-click, like, subscribe at ang notification bell para mas marami pa akong magawa na videos. Yun, so, ang topic natin dito ngayon tungkol sa pagiging manyak ng mga lalaki. Yan, sinold ko kasi ito, yan. Madami akong kakilala ng mga manyak at mga nakasama ko sa buhay. Iba-iba sila. 99.99% ng mga lalaki, iba isip niyan kaysa babae. Sa balita, ang tindi ng napapanood ko, gagasain tapos papatayin yung babae. 2 crimes in 1 scene. Grabe sa Pilipinas. Dami kong napanood na ganyan. Grabe ang mga balita sa Pinas. Mga hayop at mga ahas. May mga katrabaho din akong ganyan, kaibigan, kamag-anak at random na lalaki na makikitid ang utak na kahit nasa public ng babastos ng babae. Di pa ako nagmamalinis. Pati ako nadadamay sa ganyang klaseng ugali ng mga tao. Aminadong may baho din ako, syempre, hindi man ako perfecto. Pero hindi nga nakagaya ng mga matitinding ganito na mga makikita mo sa balita o kung ano man. May mga hindi umaamin pagka nabisto, idine-deny pa, mga gago yan, mga makalaman yung mga yan. Pero ito topic natin ngayon hindi tungkol sa akin. Tungkol ito sa mga kalalakihan at ano nga ba yung mga signs ng kanilang kamanyakan. Merong maginoo pero medyo bastos, merong low-key na manyak, merong harap-harapan, merong manyak na salita pero sa gawa nagpipigil pero manyak din naman. Merong manyak na pasimple. Tandaan mo pag manyak ang isang lalaki, ito ang mga posibilidad na signs na ito. Unang-una is mga fuckboy na agad. Sa isip, salita at sa gawa, pag nagbibigay ng libog sa babae, yun na yun. Tignan mo yung kilos, yung aura ng lalaki, intimidating ba? Yung forma pa lang. Tignan nyo yung religion background, baka kasi pwedeng mag-asawa ng marami, lalo na pag may pera at kapangyarihan. May maaakit na bitches yan. At yung iba sa kanila, desperado kasi mahal nga ang babae. Need mo ng pera, parang binibili mo yun yung mga babae. Sa bansa na yun o sa culture na yun. Kaya kadalasan, nakakover ang mga babae. Kasi nga mahal nga. At dun din naman nagiging desperado sa mga babae yung lalaki dahil nga naka-cover, kailangan mong maipakita ang na pera o kapangyarihan, ganun. Tingnan mo yung place ng isang lugar kung tahimik at masukal o maraming puno at basura, yung mga hindi napupuntahan ng tao. Diyan may possible may mga fuckboy dyan na pwedeng gumawa ng masama sa babae, lalo na pagka mag-isa kang babae at lagi ka na nila nakikita. Matcha-tsempohan ka, tas madilim pa. Pagkagabi ganun. Tingnan mo yung lahi kung marami pa silang population. Kasi minsan nasa genes ang pagiging malibog Namamana yan, behavior kasi yan. Sa culture, sa tradition, at yung mga tao na nasa paligid na di binibigyan ng action at tinatawanan lang, whether lalaki o babae, nababastos. Maraming predator. Kahit kapwa lalaki, nababastos din. Kahit sa ibang bansa, pagka wala kang bigote, Middle East, patay kang bata ka. Kagaya na lang ng pare na masasama na ng mamulesya ng mga bata. Daming cases niyan. Kasi napupuno yung mga pantog, nahukutan sa mga bata, sila napapagtripan. May mga Indiano, Arabic, may mga ganyan. Hindi ko nila lahat, pero yun po yung talagang totoo. May mga tao rin na minsan, taga-Indonesia, taga-Pilipinas. May mga kasi nakita na ako iba-ibang klase. Nagta-take advantage, porke mahina, nakakatroma yun. Yung minsan paghampas sa puwet, ginagawang normal ng karamihan, hindi magandang biro, kagaguhan yun. Pero depende pa rin sa tao kung paano nila iti-take yan. Ako kasi, bilang tao, sensitive ako at marami na ako na experience. Makikita mo sa tao, kung meron pa silang high testosterone, i-google nyo na lang yung signs para mas maganda, mas makikita nyo sa Google. Pagka rin naman uneducated ang tao, hindi siya nakapag-aral, may possible chance na maging manyak. Kasi, an idle mind is a devil's playground. Pagka walang ginagawa ang utak, o uneducated yung tao, maliit ang utak niyan, maliit pang unawa niyan. At saka pagka mayaman, makapangyarihan at syempre maangas tignan, pupuntahan talaga ng mga mahihining babae yan. Tapos, ayun, pagka na-broken, nagamit sila ng mga makapangyarihan lalaki, maghahanap ng nice kaya bad ng uli. Pasinin nyo yung iba't ibang lahi din ng tao at makawalang Diyos sa buhay. Makikita nyo rin yan sa facial expression, sa lifestyle nila. Mararamdaman nyo yan sa lukso ng dugo. Follow your instincts. Pagka nakakita ka, nakakaramdam ka na ito may parang gagawing masama, although kahit hindi sa pagiging manyak ng mga lalaking masama, makikita nyo yan, mararamdaman nyo na lang yan. Follow your instincts. Maging alerto, awareness.
true story, marami kasing nagkalat na manyak. Isa na ako sa mga naging saksi. May babae na minamanyak kahit nasa public minsan. Di na lang nagsasalita para walang iskandaloso, walang mangyaring scene. Natatrauma sila, na-observe nila yun. Ayun, so true story, nasa school pa ako noon, may inipuan na babae. Binawal ko syempre ng bastos na teenager. Syempre, minura ko. Hindi naman ako palaaway, pero ayun, minura ko. Umulis naman yung bata, tsaka nag-sorry. Pero hindi lang yan, marami pa akong malalang nakita at naranasan base sa aking mga istorya sa tunay na buhay. Di ko na lang sasabihin kasi nangihina ako habang tinatape ko to, iniisip ko, medyo nag-overthink na ako. At saka yung, kaya ako gumagawa ng mga videos na ganito, hindi lang naman para sa akin to, syempre. Well, para may history ako na gumawa nito, tsaka para sa mga taong nasa paligid ko, yun, bilang awareness. So, yun, kung meron man akong na-miss, just comment below on the section.